Simula nung pumutok ang balita ukol sa di umano'y 10 billion peso pork barrel scam, sari-saring reaksyon mula sa taong bayan ang lumabas. Marami ang naglalabas ng hinanakit sa di umano'y maling paggamit sa kaban ng bayan. Ang tanong, magtatagal kaya ang ganitong sentimiento o baka agad din tayong makalilimot? Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Ito ang kanyang paandar. Cedric. Yes, Jessica, kung may magtatanong siguro sa atin kung ilan na nga ba lahat-lahat ng scams at anomalya dito sa Pilipinas, siguro wala makakasagot sa dami na sa lumipas na panahon at lumipas na mga administrasyon. Pero ayon sa isang political analyst na nakausap natin, may tendency raw kasi ang mga Pilipino na agad-agad na makalimot. Pero kanina sa paglilibot natin at pakikipag-usap sa ilang mga kababayan, lumalabas na iba ang talab sa publiko na itong kasalukuyang pork barrel scam. Pan de coco at Spanish bread daw ang dinadayo ng mga suki sa bakery na ito sa Quezon City. At kung anong dami ng pagpipili ang tinapay na binebenta rito, ganoon din ang samut-saring uri ng mga pumipila para makabili. Babae, lalaki, dechikot o naglalakad, naka-uniforme, japorms o nakapambahay. Pero karamihan may iisang obligasyon, ang magbayad ng buwis. Una naming inusisa ang dalawang promo girls ng isang spa na bumili ng monay. Buy one, take one sa spa. Okay. Nagdi-distribute ka nito. Itong hawak mo, gaano katagal bago mo maubos? Taglit lang po. Mga ilang minutes? Mga 30 minutes. Nakakangawit ba? Medyo. Sapat lang daw ang kita pero hindi pasaway sa BIR ang dalawa nang pag-usapan na ang tungkol sa di umano'y nalustay na pera ng bayan. Nakakainis syempre, sir. Pinaghirapan kayo tapos bubulsa lang ng iba. Palagay na wala rin kami magagawa eh. Bakit? Simpleng tao lang naman po kami. Tiyempong-tiyempo naman sa aming tambay sa bakery ang merienda ng company driver na ito. Kagagaling lang daw niya sa BIR at napag-utusang asikasuhin ang tax documents ng kumpanya. Tansya mo sir, mga magkano yung nabayaran mong tax? Abutin to ng siguro mga 10. 10,000? 10,000. Abay, malaki na. Marami nang mabibili ng mga tao yun. Nang mapag-usapan ang halaga ng umano'y nawala sa kaban ng bayan. Yung pala'y kumikita pala tayo ng ganong kalaki tapos sinisilid lang nila. Kanya-kanyang buhay, sari-sariling isipin ang mga nakasabay pa namin sa bakery. At kung sa iisang panaderya ang naisip nila noong puntahan, ganoon din ang sentimiento ng aming mga nakausap tungkol sa mainit na isyu ngayon sa kaban ng bayan. Napakasakit nun, siyempre. Ang dami yatang mapapakain yan. Kaya mayaman ng Pilipinas kung tutuusin. Ayon sa political analyst na nakausap ng GMA News, sa dinami-dami ng anomalyang pinagdaanan na dati ni Juan de la Cruz, ibahin daw dapat ang kasalukuyang pork barrel scam. Ito systemic. Ibig sabihin, gumawa ng sistema ng pangungurakot. Yung noon, pa isa-isa lang. It's like it's a corruption syndicate that was put in place to steal people's money. So I don't think we have seen anything like this previously. Gayunman, dahil tagos na sa sikmura ang pinakabagong issue ng katiwalian sa ating bansa, baka raw sa pagkakataong ito ay makialam na si Juan. Hindi lang ninakaw yung pera, ginamit pa sa luho. Ang tanong, how could you do something as indecent as this? I think that is what hits the sensibilities of every decent Filipino. Palagay ko dun sumobra. Kaya't galit na galit ang taong bayan. At sa mga may kapangyarihang bigyan ng linaw ang lahat, may paandar ang inyong mga dapat paglingkuran. Ang may sala lumabas na kasi mahirap eh. At saka maraming naapektuhang tao, lalo na ang mahihirap. Pangulong Noynoy, dapat hulihin yung yung nagnakaw sa pork barrel na yan. Idiyotin na ang datong ha, nakalubog na tayo sa tubig, wala tayong mait. Now na. Jessica, ayon pa kaya Dr. De Vera, sa ngayon daw ay mahirap ang mabatid kung ano yung kahantungan nitong pork barrel scam na ito na papabor sa publiko. At ang malaking factor daw dito ay kung ano yung kalalabasan nitong tinaguriang Million People March sa darating na Lunes. Jessica? Ang bigat lang nung sinabi ni Professor De Vera, Cedric, ang pinakamalaking, sabi niya, something like the biggest criminal syndicate, tama ba yung dinig ko, ay yung ating Kongreso at Senado?
Well, yun yung lumalabas, Jessica, dito sa mga allegations. At saka sinasabi pa ni Dr. De Vera ay kung ang pagtutuusan natin o kung pagbabasihan natin yung laki ng yung money involved dito, particularly yung pork barrel, ay unprecedented daw itong scam na ito. Kasi kung maalala natin, itong fertilizer scam, yung fertilizer fund scam nitong mga nakaraang taon, kung di ako nagkakamali, mga 700 million yan. Walang-wala yan kung ikukumpara dito sa 10 billion peso scam na ngayong nararanasan o yung issue ngayon dito sa ating bansa, Jessica. Okay, so sa palagay mo, Cedric, kasi merong nakakapag-express pa ng galit, merong medyo sinasabi wala naman silang magawa, katulad ng babaeng na interview mo dun sa bakery, no? Pero mabuti at meron pa rin tayong mga kababayan, katulad nung nasa parlor, no? Nasabi niya, medyo pabiro pa niyang nasabi, although kita mo rin, nagalit siya, no? Pikon siya. How would you gauge itong sentimiento ng marami nating mga kababayan na nakausap mo? Alam mo, Jessica, yung mga nakausap natin kanina, aware sila dun sa issue at meron din silang sentiments tungkol dun sa issue. Pero siguro kung ang hahabulin natin, Jessica, yung talagang magkakaroon tayo ng resulta na papabor sa publiko, medyo kailangan pa talaga ng push eh. Kasi meron din tayong mga nakausap kanina na medyo yun nga, parang isinasantabi na lang nila yung kanilang sentiments. Wala naman tayong magagawa dyan, maliliit na tao lang tayo. So anong magagawa natin? Yun yung sinasabi ni Dr. Prospero De Vera kanina sa natin. Medyo kailangan talaga nung matindi-tinding mobilization kumbaga or matinding pag-push sa mga tao or yung ma-recognize o ma-realize ng publiko na teka lang, medyo malaki-laki itong isyong ito at talagang ito ay nasa interest ng publiko, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.